Magandang umaga po muli sa inyong lahat. At ito po ang inyong lingkod, Pastor Ricardo Enrile from Amazing Grace Baptist Church. At salamat tayo sa Panginoon na tayo po ay muli magkakasama-sama sa ating pong morning devotion ngayong pong araw na ito. Para po sa ating teksto, dahil po ngayon ay panahon ang panahon ng Kapaskuhan. At ating pong silayan at ating pong tunay na mabigyan pansin ang ating pong pagdiriwang ng ating Kapaskuhan. At ano ba nga ang mga aral na naituturo ng ating Kapaskuhan? Sa oras pong ito, ating pong tungayan ang ating pong mga talata sa aklat po ng Lucas, kabanatang 2, 11 hanggang 14. Luke chapter 2 verses 11 through 14. Ito pong sinasabi, "For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. And this shall be a sign unto you: you shall find the babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. And suddenly there was with a great angel and a multitude of a heavenly host, praising God, saying, Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men." Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa inyong biyaya. Kayo pong umaga, purihin ka, Panginoon. Kayo pong aming bibigyan ng pagkakataong ito na manguna at mangusap po sa amin. At ikaw po, dakilang Diyos, ang kumilos sa bawat puso. Hawakan mo, Panginoong Diyos, ang mga pagninilay ng iyong pong salita. At kasangkapanin mo po ang iyong lingkod, Panginoon. Bigyan mo po ako ng katalinuhan at ikaw po ang aking itataas at luluwalatiin. Ama, pagtitiwala ko po siya lahat ng ito. Maraming pong salamat. Ito po ang aking panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. At amen. Siguro ngayon pong umagang ito ay ating bigyang pag-aaral. The lesson we learn from Christmas, ang mga aral na ating pong matutuhan sa Kapaskuhan. Well, una po sa lahat ay maligayang Pasko po. Merry Christmas po sa bawat isa sa atin. At nawa ang ating pong Kapaskuhan na ito ay maging makabuluhan at maging ay makahulugan sa atin. At nagpapasalamat tayo sa Panginoon, sapagkat dahil sa Kanya, meron tayong Pasko, Pero ano ba talaga, ang aral na po pwede natin makuha sa mga pagdiriwang, ng ating Kapaskuhan, Alam kong marami sa atin ay busy, sa paghahanda. Ayan, ilang tulog na lang yan, sa atin pong mga prepara ng mga dekorasyon natin o mga pangregalo at mga reregaluhan. Hinahanda natin ang mga listahan na yan. Pero dito po sa atin pong pagdiriwang, meron pong napakasarap na alalahanin o mga limiin na mga aral na makikita po natin dito. Ang una po sa lahat ay dito po ang sabi po sa talatang 11, "For unto you is born this day, in the city of David, a Savior, which is Christ the Lord." So, makikita po natin dito, ang ipinanganak sa araw na ito ay ang tagapagligtas. Okay? Ang ating pong Panginoon, ang magbibigay po ng kapatawaran at pagbibigay po ng pag-asa sa atin. So, in this case, sa araw po ng Kapaskuhan, at sa pagdiriwang natin ito, isang aral na matutuhan natin at makita natin, Christmas gave us hope. Okay? May pag-asa, binibigyan tayo ng pag-asa. Ipinauunawa sa atin, na may pag-asa, lalo na sa buhay na ito na alam natin ngayon, maraming tao talagang ay nadidiscourage sa mga nangyayari sa ganitong kalagayan up to this time. Bagamat may mga nagsiservice na po ng face-to-face, may mga maluluwag na lugar na pwede na bumalik sa normal, pero hindi pa rin tayo nakatitiyak. Naroroon pa rin ang pangamba, naroroon pa rin ang takot, naroroon pa rin po ang mga panganib na pwede nating haharapin. But the Lord, ang Panginoon, God gave us hope,
ito pong pag-alaala o pagdiriwang ng Kapaskuhan natin ito ay nagbibigay sa atin ng pag-asa, di ba? So masarap isipin at napaka sayang maunawaan na ang Kapaskuhan may pag-asa at nawa ay makita natin, sabi nito, a savior, a person o this day na ipinanganak sa araw na ito ay ang tagapagligtas. So isipin nyo, may kaligtasan na ibinibigay, dala-dala na ito ng ating Panginoon. At ito na lang siguro marahil, kung hindi man kayo nakatatanggap o makatatanggap, just in case ng regalo ng kung sino man, ito pong regalong ito ng Panginoon, inaalok po sa atin at ibinibigay po sa atin na talagang wala pong anuman, tatanggapin lang natin, Hindi na tayo kailanman, napakasarap, na may regalo tayong kaloob ng ating Panginoon. At yung kaloob na ito, hindi kaya ikumpara. Kung ano man yung matatanggap ninyo, marahil meron kayo natanggap na, hindi ko kaya ikumpara ito, yung buhay na wala hanggan sa Panginoon. Okay? So, God gave us hope, sapagkat dito ipinanganak siya na tagapagligtas. So, ang nagtuturo po sa atin ang Kapaskuhan, ay nagbibigay po ng pag-asa. Pangalawa, di lamang po ito natutuhan natin, na magbigay siya ng pag-asa. Secondly, God in this Christmas teach us to be humble. Tinuturuan tayo na maging mababa. Sabi nito, masusumpungan ninyo, you shall find a babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. So, isipin nyo, ito pong ating tagapagligtas na ito, Panginoon, na may gawa ng langit at lupa. Siya ang may lalang ng lahat, siya ang may-ari ng lahat. Isipin nyo, nung ipinanganak siya, nandun lang siya sa bahay, sabsaban. Mapapalat pa yung mga anak ninyo na ipanganak sa magandang ospital, air condition, may mga nag-aalagang nurses, may mga nag-aaruga, at talagang well-treated, Pero ito, nakita natin, siya po mismo yung, pwede namang gawin niya yung napakagandang ospital at doon siya maipanganak. Pwede namang gawin yung talagang fully supported ng dapat na mapag-alaga sa kanya. But this is time. Makita natin, nagpakababa po siya na Diyos na lumaba katawan tao at nabuhay, nakatulad natin, naririto, nagpakababa. Okay, so He teaches us, God, the Christmas teaches us how to be humble. Makapagpakababa, tayo. At napakasarap, isipin, na ang Panginoon, dahil sa atin, nagpakababa po siya. Para lamang tayo ay tunay pong mabigyan, ng pag-asa at ng maayos na pamumuhay. No, thirdly, hindi lamang po dito makita natin, Christmas teaches us or give us hope, teach us to be humble. But thirdly, Christmas tells us to give honor to our Savior. Okay? Sabi po dito sa verse 14, okay? At sabi po dito, glory to God in the highest and on earth peace, goodwill toward men. Mismo ito po, mga anghel, ang sabi niya sa 13, and suddenly there was with the angel a multitude of heavenly hosts praising God. Okay? Pinupuri ang Panginoon. Niluluwalhati ang Panginoon. So it teaches us not only to be humble, it gave us hope, but Christmas tells us to give honor to our Savior. So napakasarap pong maunawaan ito at sana sa pagdiriwang po natin ng Kapaskuhan, matutuhan po natin itong maibahagi at mangyaring totoo sa ating buhay na makita natin ang pag-asa na ito na Kapaskuhan. Binibigay po sa atin ng Panginoon ang pag-asa. Ano man pong dinadaanan ninyo, huwag kayong discouraged, there is always hope in God. And secondly, just to be humble, magpakumbaba po tayo. Nagpakumbaba ang Panginoon, siya ang ating naging dahilan ng ating pong pagpapakumbaba. At tayo po ay magpuri ng tuloy-tuloy at biyaya ng Panginoong Diyos, siya po ay ating luwalhatiin. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, salamat po sa inyo. Patuloy po kayong manguna sa amin at ang araw na ito ng aming pong haharaping na Kapaskuhan ng pagdiriwang, kayo po ang aming itinataas at niluluwalhati. Salamat po ng marami sa inyo, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Merry Christmas po ulit at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Magandang umaga po sa inyo.